Welcome to K-Catalog. KIIP Level 1 Unit 17 tayo ng textbook. Let's start with Ohui Vocabulary. 어디에 가요? Saan pupunta? 무엇을 할 거예요? Ano ang gagawin? So example natin, meron tayong pangalan ng lugar, 은행. 은행, bangko or bank. 환전하다, and then yung verb. So we have 명사, pangalan ng lugar, and 동사, yung action word. So, 환전하다, it means to exchange money. Ibig sabihin, magpapapalit ka ng pera. So, for example, 1 to peso. Okay? So, yung question, 어디에 가요? Sagot siya, 은행에 가요. Okay? 무엇을 할 거예요? Okay, naka-future tense, no? So, yung sagot niya na 환전하다 ay 환전할 거예요. So, dahil naka-future yung question, sumagot din siya ng future tense. Yan, dito, naka-present form yung question, sagot niya is present form din. So, let's try. So, yung question natin, same. 어디에 가요? Sagot natin this time, 백화점에 가요. Okay? So, 백화점에 가요. So, next, 무엇을 할 거예요? So, yung mga question, ano lang siya, no? The same lang siya palagi. Sa sagot lang siya magkakaiba-iba. 선물을 사다, magiging 선물을 살 거예요. 선물을 살 거예요. Okay, again, inanong natin, no? Ginaya lang natin yung format dun sa mga question. Next, 어디에 가요? 주차장에 가요. 무엇을 할 거예요? 주차할 거예요. Okay, so kasunod lang to, no? Same pa rin. 어디에 가요? 무엇을 할 거예요? Yun pa rin yung mga questions. So this time, 박물관에 가요. So dito ko na lang ilalagay, no? 박물관에 가요. 무엇을 할 거예요? 역사 공부를 할 거예요. Next, 어디에 가요? 경찰서에 가요. 무엇을 할 거예요? 국제 운전 면허증을 받을 거예요. Next, 어디에 가요? 주민센터에 가요. 무엇을 할 거예요? 수영반에 등록할 거예요. Again, dito naman, 어디에 가요? 우체국에 가요. 무엇을 할 거예요? 속보를 보낼 거예요. Yan. So, yung mga sagot na lang yung sinulat ko kasi same lang naman yung questions. Again, ano yung mga tanong? 어디에 가요? Saan pupunta? Tsaka yung pangalawang question is, 무엇을 할 거예요? Ano ang gagawin? Yan. Okay, so punta tayo sa grammar. Para naman sa first grammar natin ng level 1 unit 17, we have 명사 plus 으로, pwede din si 로. Okay? Tapos anong sabi dyan? 방향. 방향 means direction. Okay? Direction. Kapag nagtuturo ka ng daan. So, ang sabi dito, 이동의 목적지나 방향을 나타낼 때 사용해요. Used to express one movement's destination or direction. Okay, so kapag sasabihin mo, gusto mong sabihin kung paano pupunta dun sa lugar na yon. Okay, magbibigay ka ng direksyon. Okay, so tingnan natin yung mga example. 주차장이 어디에 있어요? So where's the parking? Natanong niya, nasaan po yung parking? Sagot nung kausap niya, 건물 뒤에 있어요. So, nasa likod daw ng building. 오른쪽으로 가세요. So, 오른쪽, right. So, 으로,
Parang sinasabi niya na to the right. Ayan, go to the right. Okay, please go to the right. So, another example. 소영 반 등록은 어디에서 해요? So, saan daw mag-register for swimming lesson or swimming class? Sagot ng kausap, 저기 사무실에서 해요. Doon sa may office. Yun yung sabi niya, 저기, doon, there, at the office. Tapos binigyan niya ng direksyon. Paano pupunta? 왼쪽으로 가세요. Sabi niya, please go to the left. Ayan. So, pakaliwa ka, sabi niya. So, dito kanina, sabi niya, pumakanan ka. Dito naman, pumakaliwa ka. Next, 식당은 7층에 있어요. 위로 올라가세요. So, 위 is up. Okay? So, 올라가세요 to go up. Yan. Sabi niya, 식당은 yung kainan or yung restaurant ay nasa 7th floor. Sabi niya, umakyat ka daw sa taas. 위로 올라가세요. Umakyat ka pataas. So, yung ating rule, kapag may 받침 or may final consonant, you add 으로. So, if walang final consonant or nag-end sa vowel, then you add 로. Kung 원, 3층, may consonant sila, no? Final consonant or 받침. So, 공원으로, 3층으로. Then, 아래 교실. So, dito muna tayo sa are. Wala siyang final consonant. Nag-end siya sa vowel e. So, ro lang yung dinagdag. Arero. Dito naman, 교실. Meron siyang 받침 na real. Pero, lo pa din yung dinagdag sa kanya. So, lagyan natin ito ng star. So, tandaan nyo na lang na kapag 교실, 교실로. So, instead of 교실으로, so, mali yan. Walang ganyan. 교실로. Okay? 교실로. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung rule nila. Baka kasi ayaw nila na mabulol. 교실로. So, mas madali yung 교실로. So, tandaan na lang natin. Now, let's apply yung 명사 plus 으로 or 로. Sabi sa number 1, 무엇을 할 거예요? Ano daw ang gagawin? 어디에 있어요? Nasaan? So, tingnan natin example natin. 운전면허증을 받다. So, to receive the driver's license. So, ito yung magiging 동사 natin, yung ating action word. So, siya yung possible na answer dito sa unang tanong. Next, 오른쪽. So, nasaan tong, pangalan siya ng lugar, no? Nasa right side, 오른쪽. So, siya yung pwedeng maging answer sa pangalawang question. So, tingnan natin yung example question natin. 어디에서 운전면허증을 받아요? So, saan daw pwedeng i-receive yung driver's license? Tapos, sagot ng kausap niya, 저기. So, doon. Over there. So, 오른쪽으로 가세요. So, go to the right side. 가세요. Please go. 오른쪽 to the right side. Ayan. Okay, so ito yung 명사, name ng ating lugar. So, 명사 plus 으로 or 로. So, dahil merong 받침 si 오른쪽, 으로 yung nilagay sa kanya. So, try natin sa number 1. Yung question natin for number 1, so yung action niya is 과일을 사다, to buy fruits. So, yung magiging question natin is 어디에서. So, titingnan lang natin to, no? Gagayahin lang natin yung format niya. 어디에서. Tapos, ano na yung action natin? 과일을 사다. So, 과일을 tapos, 사요. So, since tawag dito, present form yung question, tayo din. For present form lang. So, 사요. Sagot natin, 지하 1층. Sabihin natin, so kahit wala, gagayahin natin itong sinagot dito. So, kahit may jogi or wala, okay lang. So, hindi ko nalalagyan ng jogi. Sabihin ko na lang, 지하 1층. So, ito yung name ng natin, no? Nung lugar, location. So, may 받침. So, 으로 din yung ilalagay ko. 1층으로. And then, 가세요. So, tayo din, 가세요. Yan. So, yung question natin, ito yung answer.
So, for number 2, dito natin lagay yung question. So, 환전을 하다, to do money exchange or magpapalit ng pera. Okay? So, sabihin natin, 어디에. So, same lang ulit, no? 어디에. So, saan po pwedeng magpapalit ng pera? Yun yung question. So, 어디에서 환전을 해요? Yan. And then, yung sagot, 위층, sa taas daw. So, sabihin natin, 위층, again, may 받침, so, 으로. 위층으로 가세요. Okay? Umakyat po kayo sa taas. Doon daw nagpapapalit ng pera. Number 3, question natin. So, 소포를 보내다, magpapadala daw ng parcel. Saan po magpapadala ng parcel? So, yung question ay, 어디에서 소포를 보내요? 소포를 보내요? Yan. Saan po magpapadala ng parcel? Tapos yung sagot natin, saan? Sa 옆, sa tabi daw. Ayan, sabi niya dito sa tabi. So, dito ka po sa tabi. Punta ka dito sa tabi, sabi niya. So, 옆. 옆, may 받침 ulit. So, 으로. 옆으로 가세요. Yan. 또 여러분의 교실에서 다음 장소에 어떻게 가요? 이야기해보세요. So, sabi niya, from your classroom to the next location, how do you go? So, paano ka daw pupunta mula sa silid-aralan papunta sa susunod na location? So, binigyan tayo ng iba't ibang pangalan ng lugar, no? So, ito yung mga susunod nating location or destination. So, 1, 센터 사무실. pangalawa, 화장실, 편의점, and 선생님 방. So, tingnan natin yung ginawa dito na example. 센터 사무실은 1층에 있어요. So, sabi, yung 센터 사무실 daw ay nasa first floor. So, sinabi niya muna kung nasan. Tapos, yung second statement niya is 아래층으로 가세요. Nagbigay na siya ng direction kung paano pupunta. So, anong sabi niya? 아래층으로. 아래 means sa baba. Okay? Down. Okay? Or below. So, sabi niya, 아래층, yung nasa babang floor daw. Okay? So, anong gagawin? 가세요. So, parang sinasabi niya na, bumaba po kayo. Okay? So, try nyo pong bumaba sa first floor. Yun yung pinaka gusto nyo sabihin. Kasi nga sabi niya, nasa first floor yung Sento Summershield. So, kung i-imaginein natin, so, kunyari, merong building dito. Yan, pagpasensyahan na sa, drawing. So, kunyari, ano yan? 5 yan, 5 floor. Okay, so first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor. So, yung Sento Samushil ay nandito daw, no, sa first floor. So, kailangan, kung nasa first floor si Sento Samushil, sabi kasi, 교실에서. So, from the 교실 or from the classroom. So, isipin natin na yung classroom ay nasa second floor. Okay? So, 2층. So, nandito si 교실. So, sabihin natin, yung 화장실 naman. Kunyari, yung 화장실 ay nasa 4th floor. So, lagay tayo ng ano dito. So, 남자, tapos 여자. Yan, kunyari, andyan yung ating 화장실. So, sana yan? 4th floor na yan, no? 4층. So, yung statement natin sa number 2, gawin natin. Sasabihin muna, gagayahin natin yung ginawa dito. Sabihin muna natin kung nasang floor. So, 화장실은 4층에 있어요. So, paano natin i-express yung pagsabi nating direction na sa 4th floor yon? Pwede nating sabihin 4층으로 4층, so may 받침 siya, no? 으로. Tapos, aakyat dapat siya, no? So, pwede nating sabihin, 가세요. Or pwede ding 올라가세요. Okay? So, 가세요 lang muna yung gamitin natin.
4층으로 가세요. Okay? So, sabihin natin yung Pyeonijom naman. Number 3. Sabihin natin yung Pyeonijom ay nasa tabing building. So, kunyari may building dito sa kanan. Okay? So, Pyeonijom. So, sabihin natin, right side to, no? 오른쪽. So, sabihin muna natin kung nasaan yung Pyeonijom. So, Pyeonijom은 so, asan siya? Sa tabing building. Okay, sabihin natin another building to, no? So, 옆, katabi. Tapos, yung building is 건물. 옆 건물에 있어요. So, pwede yan. Tapos, pag sabihin natin yung direction kung ba pupunta, sabihin lang natin na, since nasa kanan siyang side, go to the right side, diba? Go to the right. So, pwede natin sabihin, 오른쪽으로 가세요. 오른쪽으로 가세요. So, pwedeng ganyan. And then, so, by the way, hindi lang naman ito yung pwedeng maging sagot. Marami pa, depende sa pagkaka-imagine nyo nung kung saan magsisimula yung inyong gyoshil. So, dito lang sa ating na-imagine na picture, yan yung sinusundan natin. Kaya, ito yung mga binibigay natin na direction. So, kung iba yung na-imagine nyo, pwedeng maiba yung pagsasabi nyo ng direction. Okay? So, punta tayo sa, Sonsengnimbang. So, kunyari, yung teacher's room ay nasa 3rd floor. Yan. 3층. Nasa siya, taas na floor lang siya, no? So, dito yung Sonsengnimbang. Sabihin natin, Sonsengnimbang은 saan? Sa 4th floor. 4th floor, 3rd floor. 선생님방은 3층에 있어요. Tapos, yung susunod na statement natin, sabihin lang natin na akyat lang siya sa taas na floor. Katulad dito, yung sabi niya sa center samushil ay nasa 1st floor. Ang sabi niya, 아래층, sa babang floor. So, tayo din, dahil sa taas agad ng 2nd floor yon, which is 3rd floor, pwede rin natin sabihin, 위층. Okay? So, pwede natin sabihin, 위층으로 가세요. Or kung gusto natin na specific, 3층으로 가세요. Pwede din yon. Or 3층으로 올라가세요. Yan. So, madaming possible na answer. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.